So ano kalamidad ang kinakatakot mo? Paghirap. So bakit nga ba nangangamba ang mga tao kapag may panahon ng paghihirap? Bakit kaya pinapahintulutan ng Diyos yung mga kahirapan na darating? Upang magtiwala at lubos na umasa saan sa Diyos. Dahil may pangako sa atin ang Diyos. Ibig sabihin, ito'y isang pribilehiyo, pagkakataon. Paano mo ma-apply na magtitiwala ka sa Diyos at aasa ka sa Diyos kung hindi magkakaroon ng problema? So kailangan i-allow ni Lord ang isang problema para ma-apply mo na meron kang tiwala at umaasa ka sa Panginoon. So saan ba natin ito mababasa? Let's pray. Hallelujah, Father God. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa successful na naman, Panginoon, na araw na ito, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, na walang nasaktan sa amin, walang na-injury, Panginoon, sa paglalaro namin ng basketball, Panginoon. Lord, sa magiging word mo ngayon, Panginoon, sa pamamagitan ni Pastor Arman, Panginoon, bigyan mo siya ng wisdom, knowledge, and understanding, Panginoon, para sa kanyang mga papayag na, Panginoon, na salita mo, Panginoon. Lord, dalangin ko, Panginoon, na maging kalakasan namin to sa araw-araw. Maraming salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, sino bago natin? Uy, kumagot ka ng present. Yan, paalam mo, Pogi. Charles. Charles! Sino nag-invite kay Charles? Sino nag-invite? RD. Si RD. Yun, palampanan si Lord, si boy ni Kuya RD. Praise God. Meron pa? si Kenneth. Matagal natin kasama to. Yan. Pero palapan din natin si Lord. Nandito siya ngayon. Diba? Praise God. Yan, so, ano bang merong kaganapan sa panahon natin ngayon? Lahat na ba umaaray sa matinding matinding gas? Grabe, no? Bago daw magtapos itong April, aabutin daw ito ng 95 per liter. Bago, hindi, March pala, bago matapos itong March. So, sa April, hindi pa natin alam, kasi bago mag-supply sa atin ng fuel, aabutin pa daw ng 2 buwan. So, 3 months. So, wala pa naman ipapadala, di ba? So, sa madaling salita, mahaba-haba pa tong labanan na to. So, mahaba-haba pa tong pagtitiis. Kaya bago tayo mag-start, kailangan ko ng isang masigasig na malakas ang boses. Mahihiya pagbago, syempre. Ayun, nice. Sige, practice. Sige. So, may mga tanong dyan. So, ano yung mga tanong natin dyan? Anong kalamidad ang kinakatakot mo? Yon. So, ano kalamidad ang kinakatakot mo? Sino pwede mag-share isa-isa dyan? Sino? Gera. Lindol. Bagyo. Ano pa? Tsunami. Batay tsunami. Ano pa? Wag mo itong isa pala. Yan. Ano pa? Ano pa yung mga kinakatakot natin? So ano ba yung nangyayari ngayon? Gera. Anong epekto ng gera? Anong epekto? Yung langis. Diba? Nagkaroon tayo ng problema sa langis. So ano pa yung mga tanong natin dyan? Bakit nangangamba ang mga tao kapag may panahon ng paghirap? So bakit nga ba nangangamba ang mga tao kapag may panahon ng paghihirap? Ano bang dahilan? Yun nga, yung mga aftershock ng mga mangyayari, di ba? So, mga kalamidad. So, ibig sabihin, meron dyan magpa-panic buying. Tulad yan, haba ng pila sa mga petrol, di ba? Kasi nga, alam nila na tataas ang mga presyo. So, pag tumaas ang presyo ng ng fuel, so, ang sunod dyan, tataas na rin yung mga gastusin, pamasahe, lahat, apektado na. Yun. Di ba? So, next question. Bakit pinapahintulutan ng Diyos ang mga kahirapan na darating? Yun. Bakit kaya pinapahintulutan ng Diyos yung mga kahirapan na darating? No. Bakit ba? Dahil ba kasalanan ng tao to? No? Dahil hindi ka matututo? So, ano sagot? Yung medyo matigas-tigas. Ano daw? Bakit kaya pinahintulutan? Upang magtiwala at lubos na umasa sa Diyos. Yun! Upang magtiwala at lubos na umasa saan sa Diyos. Dahil may pangako sa atin ang Diyos. Ibig sabihin, ito'y isang pribilehiyo, pagkakataon. Paano mo ma-apply na magtitiwala ka sa Diyos at aasa ka sa Diyos kung hindi magkakaroon ng problema? So kailangan i-allow ni Lord ang isang problema para ma-apply mo na meron kang tiwala at umaasa ka sa Panginoon.
So, saan ba natin to mababasa? Jeremiah 17:7. Ngunit mapalad ang taong nagtiwala at lubos na umasa sa Panginoon. Yun, sino daw yung mapalad? Yung mga taong lubos na umasa at nagtiwala. So dalawa yan na, umasa at nagtiwala. So bakit kaya? Bakit sila mapalad? Bakit daw mapalad ng mga taong ito? Sige. Matutulad siya sa punong kahoy na itinanim sa tabi ng ilog. Yun, matutulad siya sa punong kahoy na itinanim sa tabi ng ilog. So ano ba yung punong kahoy? Ito yung puno, di ba? Ano ba yung meron sa ilog? Merong tubig na unlimited na tuloy-tuloy. So ganun pala ang sitwasyon natin pag may tiwala ka kay Lord, para kang nasa tabi ng isang ilog. Ganun. Na hindi ka nangangamba sa darating na tagtuyot. Sige, tuloy natin. Ang punong kahoy na ito'y hindi natatakot dumating man ang tag-init o mahabang tag-araw. Yun. Ano daw, hindi daw siya na tatakot. Kahit tumating daw yung alin, yung tag-init at mahabang tag-araw. Hindi lang basta tag-init Sinabi rin dyan, mahabang tag-araw. Ibig sabihin, panahon natin ngayon yan. Hindi lang basta kalamidad, kundi mahabang kalamidad. Hindi lang basta paghihirap, kundi mahabang paghihirap yung darating. Kagaya ng nangyayari ngayon. So, tuloy natin. Palaging sariwa ang mga dahon nito at walang tigil ang pamumunga. Yun, kahit na may nangyayaring kalamidad, kahit na yung iba nagkakautang-utang na o yung iba naghihirap na, pero ikaw ay mabunga pa rin. Ay hindi hahayaan ng Diyos na naghihirap, parang katulad ng punong kahoy na to. Kahit na sobrang mainit na, tuloy-tuloy pa rin daw yung kanyang bunga. Hindi tumitigil. At yung kanyang dahon daw ay sariwa. Ibig sabihin, parang katulad ng mga mukha natin, pagka sariwa pa rin, masaya pa rin. No? Kasi pagka stress na, iba na itsura Mukha nang natutuyo. Pero pag naki-Lord ka, ang itsura mo ay parang sariwa, na parang hindi ka namumblema. Dahil ganun ang tiwala mo sa Panginoon. Sige. Satan trap negative thought. Yun. Bibigyan kanya ng mga takot Ba? sa isip. Sige, ano yung kaya yun? Na ikaw ay mawala ng pera o laging kapusin sa pera. Ano pa? Na feeling mo na ay magmumukha kang kawawa. Yung, ano pa? At makakadama ka ng walang ibang tutulong sa'yo, kundi ang sarili mo. At dahil sa matinding takot, makakagawa ka na ng masamang pamamaraan na ikakapahamak mo. Yun. So, ganyan si Satan mantrap. Dahil gagawa siya ng paraan para hindi ka lumapit sa Panginoon. Dahil alam niya, kapag nagtiwala ka sa Diyos, alam niya kung ano ang gagawin sa iyo ng Panginoon. Dahil si Lord ay mayroong pangako sa iyo. So, anong sunod yan? Dahil alam? Dahil alam ni Satan na kapag nagtiwala ka at tumasa ka sa Diyos, ikaw ay mapalad at hindi ka papabayaan ng Diyos sa oras ng kahirapan. Yun. Diba? Mapaalad ka at hindi ka pababayaan ng Diyos sa oras ng kahirapan. So the next. Anong dapat gawin upang hindi matakot kapag dumating ang mahabang tag-init? So ano daw kailangan natin gawin upang hindi matakot kapag kung daraan yung panahon ng tag-init? Ano yung dalawang kailangan gawin natin ngayon? Yung magtiwala sa Diyos, pangalawa, at lubos na umasa sa Diyos. At pag ginawa natin to, itong dalawa na to, para tayong punong kahoy na kailanman kahit mahaba ang tag-init, hindi ka malalagas, hindi ka matutuyo, kundi magbubunga ka pa ng magbubunga. Makikita ng mga tao sa paligid mo, sila nai-stress na. Ikaw, hindi ka pa nai-stress kasi yung tiwala mo nasa Panginoon. Kaya, ang next question natin dyan, so ano ba yung follow-up question dyan? Paano ang tamang pagtitiwala sa Diyos? Yun! Diba? May follow-up yan. Siyempre, yung baka naman yung iba, nagtiwala sa Diyos, humayahay na lang, nakahiga na lang, no? Parang si Juan, wala nang ginawa. Sabi kasi ni Pastor, magtiwala ako sa Panginoon, wala nang ginawang aksyon. Ano yung pangalawang tanong? Paano umasa ng lubos sa Diyos? Yun, paano umasa ng lubos sa Diyos? Meron yan tamang sagot para dyan sa mga tanong na yan. Hindi yung umasa ka lang, sabi kasi ni Pastor, umasa lang ako sa Diyos So hindi ka na umaksyon, no? Wala ka nang ginawa. So tumambay ka na lang. So meron tayong mga action dyan na kailangan gawin. So sa follow-up na lang natin na topic yan or pwede kong isend yan.
sa YouTube. Sa YouTube, no? Sa Facebook, follow up na lang natin yan. So, yun lang, palakpakan naman natin si Lord sa buhay niya, brother. Praise God, di ba? So, yun lang ngayon, magtatanungan naman tayo. Yan, so tanungan. Okay, so ano yung ating natutunan? Sinong mag-umpisa? Sige. Ayan, sige. Ayan na. Yes. Kapag nasa oras na tayo ng kahirapan, wag tayong, maniwala lang tayo sa Panginoon. Yun! Sino next? Pasa-pasa. Hindi, sa akin, Pastor, magtiwala lang tayo sa Lord. Di ba sa Bible, nakasulat sa Bible, 365 times na nakasulat sa Bible na huwag kang matakot. Ganun din, sa araw-araw, parang sinabi ng Lord, ba 365 days meron tayo sa isang taon. Parang ganun yung sinasabi ng Lord na sa araw-araw huwag tayo matakot. Magtiwala lang tayo sa Kanya kasi hindi niya tayo pababayaan. Amen. Next, pasa-pasa. Sige. Ay, may mga nagtatago dyan May mga nagtatago dyan may nagtatago Ito, maumiiyak sige. Sa akin kaya manatili tayong malapit sa Diyos. Kasi siya yung kailangan natin para magbunga. Yun. Praise God. Amen. Sino pa? Sa akin po, magtiwala ng lubos sa Panginoon. Uy, Huwag kasi tumama, pre. Distract siya. Siyempre, meron akong script. Sige. Magtiwala at lubos na umasa sa Diyos dahil siya po yung makakatulong sa atin. Yun. Amen. Praise God. Next. Hindi, pag ano na. Sasagot ako pag tasig. Ayan na. Yan na, si Hans to. Sige. Pag nahihirapan ka na po sa situation na kailangan mo si Lord, gamitin mo lang po yung Jeremiah 17:7. Yun, galing praise God. Sabi na nila lahat. Sige, okay lang yan. Kaya kailangan mauna ka talaga dapat, no? Ay, yung kapasa mo sa kanila! Dito na, sa kanila daw, sa kanila. Ba't ako pa? Ikaw daw. Oo, Pastor. Ano? Ano? Kaya po tayo binibigyan ng paghihirap ni Satan. Kasi po, alam po ni Satan na kapag nagtiwala po tayo sa Diyos, magiging mapalit po tayo. Yun! Praise God! Yun, sige, next. Jack daw, yun, Jack! Jack! Yan, Choy. Ano siya, Pastor? Pasa mo na daw, pasa. Gusto mo na? Sige. Nasabi na eh. Pass. Dito naman sa kanila. Paikot natin doon. Hindi, kailangan lang natin magtiwala sa Diyos pag nasa oras na tayo ng kagupitan yun lang. Yun! Praise God. Tumala si Grace. Pasa. Jojo. Sige. Pwede mo ulitin. Sige. Magtiwala lang sa Panginoon. Yun. Praise God. Yan. Sabi na nila lahat eh. Trust the Lord. Sige. Kahit anong kalamidad po yung dumating, lagi pong umasa at magtiwala po kayo kay God. Yun. Praise God. Okay. Makinig ka lang sa lahat ng utos ng Panginoon at ikaw ay papalarin. Yun. Praise God. Sige, Clark. Panalangin lang sa Panginoon. Sige. Pass. Si Clark. Halin lang natin yung Diyos palagi. Ayan. Praise God. Ay, meron pa pala sa dulo. Sa dulo. Abot mo, Jo. Sa dulo. Si ano? Bakit ikaw? Sige. Ano sa'yo? Ano natutunan mo ngayon? Tiwala lang tayo sa Panginoon. Yun! Praise God! Okay, palakpan natin si Lord. Praise God. Meron pang pahabol? Wala na daw. Ayun na daw. Next week. Okay, tara. Closing tayo. Yes, Lord God. Panginoon, maraming salamat po sa gabi na pinagkaloob mo sa amin na nakapagpapawi. Kalakasan ng aming pangangatawan, Panginoon. Maraming salamat din sa mga salita na pinahayag mo ngayong gabi, Panginoon. Nawa maging susito na kaligtasan namin na lagi kami manatili sa iyo. Yun lang, Panginoon, maraming salamat. Ingatan mo po kami sa aming pag-uwi.
In Jesus' name, Amen.